Sa ating mga pag-a-upload o pag-uunawa ayon sa Biblia, pag ating maunawaan ang mga bagay na ito, aking ibinabahagi upang magkaroon ng bawat isa sa atin ng inspirasyon sa kabuhi, upang magkaroon tayo ng pananaw sa buhay na pagbabasa ng Biblia at unawain ang bawat talata nito upang magkaroon tayo ng tinatawag na preparasyon para sa paghanda sa pagpasok sa bagong langit at bagong lupa. But of course mga kapatid, ang mga bagay na yon na inihanda ng mahal na Diyos sa atin ay mga bagay na kung saan ito na yung premyo natin sa ating panampalataya, sa ating pagtitiwala sa mahal na Diyos, sa ating lubos at buong pagtitiwala sa Kanya. Ito na yung mga regalo na mula sa mahal na Diyos na inihanda para sa atin, yung bagong langit at bagong lupa. Dito mga kapatid, si Jesus Christ na mismo ang mamumuno sa atin. Ayon sa Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata at hindi na magkaroon ng kamatayan, hindi na magkaroon pa ng pagluluksa, ni ng panambitan man, ni ng hirap pa man. Ang mga unang bagay ay magalilipas na. So ibig sabihin mga kapatid, sa mga bagay na ito, dito natin makikita na ang ipinangako ng mahal na Diyos na bagong lupa at bagong langit, kasi yung lupang literal na ito na kinatatayuan natin, ito ngayon yung mundong ibabaw ay mapaparam ito mga kapatid, ito ay mawawala. So ibig sabihin mga kapatid, sa bagong lupa at bagong langit, kasama na natin ang mahal na Diyos. Mismo ang mahal na Diyos ang makakasama natin. So mga kapatid, ang tinatawag na bagong langit at bagong lupa, ito mga kapatid ay tinatawag na pangako ng Diyos. Ito mga kapatid yung kanyang pangako na katotohanan, na kung saan itong bagong langit at ang bagong lupa ang papalit nito. Ibig sabihin mga kapatid, sa paghahari ng mahal na Diyos sa bagong lupa at bagong langit, it the same mga kapatid, may tao sa mundo. Kaya dapat natin alamin ang mga bagay na yan upang lubos natin maunawaan ano bang mayroon sa bagong langit at bagong lupa. Mga kapatid, yun ho ang inaantay natin sa totoo lang sa ngayong buhay. Hinaantay ho natin yan, ang lahat na yan. Kasi pag nakahanda ka at napaghandaan mo mga bagay na yon, ay excited kang mag-antay. Kaya nga mga kapatid, sa ngayon pa lang, dapat ho paghahandaan ho natin yan. Maghanda ho tayo para na pag-prepare ho tayo sa pagsalubong sa mahal na Diyos. Mga kapatid, ayon sa Revelation chapter 21 verse 5, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin mga kapatid, ginagawa ni Lord ang mga bago sa mga buhay natin. Lahat bago mga kapatid. Kaya gagawin din niya ang lahat na pagbabago sa kabuhi natin mga kapatid. Ibig sabihin, kailangan natin sa ngayon pa lang magprepara ng mga sarili natin. Preparahan natin ang kaugalingon natin, ang panampalataya natin, ang pagtitiwala natin sa mahal na Diyos. Yes, tayo ang mga tao ay ang tentasyon sa kalibutan nandyan. Lagi lang ho tayo maghawak at magtiwala sa mahal na Diyos na ang lahat na bagay ay nasa kontrol niya. Mga kapatid, mapakontrol ho tayo sa Holy Spirit. Huwag ho natin ang Holy Spirit hayaan na tayo ang magkontrol. Tayo ang magpakontrol sa Holy Spirit para alam natin kung anong landas ang tinatahak natin. Hinihingi natin sa Espiritu, sa banal na Espiritu na nandito sa atin, ang lahat sa kabuhi natin. Siya ang magkontrol sa atin. Mga kapatid, napakaganda ho pag ang Diyos ang magkontrol sa kabuhi natin. Amen? Amen.